Donald Trump will become the 47th President of the United States. US President Trump's comeback. Ano ang epekto nito para sa Pilipinas at iba pang bansa? It's time, Solid Dodgers, welcome to Watchlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Panalo na nga sa ginanap na US election si Donald Trump bilang ika-47 na Pangulo ng Amerika. Magbabalik siya sa White House pagkatapos na kanyang unang termino bilang ika-45 na Pangulo. Ang pagkapanalo niya ay magbibigay ng pambihirang pangyayari sa kasaysayan ng Amerika dahil siya ang magiging unang dating Pangulo na muling nahalal matapos ang ilang taon na hindi siya nakaupo. Ano nga ba ang magiging epekto ng kanyang pagbabalik pamumuno sa US at ang magiging relasyon nito sa mga bansa at partikular na sa Pilipinas? Si Donald Trump ay kilala sa kanyang America First na pananaw sa mga isyong panlabas at sa kanyang unang termino ay nagkaroon siya ng natatanging pagtingin sa mga digmaan at tunggalian. Karaniwang iniiwasan niya ang direktang pakikialam sa mga digmaan sa ibang bansa at binigyang diin ang pagbabalik ng mga tropa ng Amerika. Si Trump ay tumutol sa mahahabang digmaan, lalo na ang mga gyerang nagaganap sa Middle East o Gitnang Silangan. Isa sa mga pangunahing layunin niya noong una siyang naging Pangulo ay ang unti-unting pagbabalik ng mga tropang Amerikano mula sa mga bansang tulad ng Afghanistan, Iraq at Syria. Naging matatag siya sa kanyang paniniwala na dapat iwasan ng Amerika ang pagiging world police na madalas manghimasok sa mga hidwaan sa ibang bansa. Kilala si Trump sa kanyang hindi pangkaraniwang paraan ng pakikipag-ugnayan sa mga lider na hindi kaalyado ng Amerika. Halimbawa, nagkaroon siya ng makasaysayang pagpupulong kay Kim Jong-un ng North Korea na may layuning bawasan ang tensyon ukol sa mga armas nuklear. Kahit na hindi ito nagresulta ng konkretong kasunduan, layunin niyang iwasan ang direktang tunggalian. Ang kanyang mahigpit na posisyon laban sa China ay maaaring maging bahagi ng kanyang estratehiya bilang Pangulo. Tumutok siya sa pagpapatibay ng ekonomiya ng Amerika at paghadlang sa paglawak ng impluwensya ng China, lalo na sa mga usaping pang-ekonomiya at teknolohiya, ngunit umiwas siya sa direktang militar na tunggalian. Kahit na nais niyang bawasan ang partisipasyon ng Amerika sa mga digmaan, patuloy niyang pinondohan ang militar at pinapalakas ang sandatahang lakas ng Amerika. Nagbigay siya ng presyon sa mga kaalyado sa NATO upang dagdagan ang kanilang mga kontribusyon sa alyansa na layuning bawasan ang pagkakautang ng Amerika sa mga gastusin sa depensa ng ibang bansa. Si Trump ay naniniwala sa pagpapakita ng lakas bilang paraan upang maiwasan ang giyera. Para sa kanya, ang pagkakaroon ng isang malakas na sandatahang lakas ay makapipigil sa mga bansa na maglunsad ng giyera laban sa Amerika o sa mga kaalyado nito. Maaaring ibalik ni Trump ang ilan sa kanyang mga dating polisiya tulad ng mahigpit na imigrasyon, pagbawas ng buwis para sa mga negosyo at mga hakbang upang bawasan ang regulasyon sa ekonomiya. Maaaring ipagpatuloy niya ang kanyang pagtuon sa America First na posisyon na may diin sa proteksyon ng ekonomiya ng Amerika. Isa sa mga kilalang patakaran ni Trump ay ang pagiging mahigpit sa imigrasyon. Kung ibabalik niya ito, maaaring asahan ng higit pang mga programa para kontrolin ang pagpasok ng mga imigrante, kasama ang pagpupondo sa border wall. Malamang natututok din siya sa pagpapalakas ng ekonomiya sa pamamagitan ng mga proyekto sa infrastruktura at pagbibigay ng suporta sa mga negosyo sa Amerika. Magkakaroon ng malaking hamon si Trump sa pagpapanumbalik ng pagkakaisa, lalo na dahil sa pagkakawatak-watak ng bansa sa nakaraang mga halalan. Kailangan niyang pagtuunan ang isyong panlipunan at mga pagkakaiba-iba sa ideolohiya upang mapagkaisa ang mga Amerikano. Ano naman ang magiging epekto nito sa Pilipinas at sa tensyon na nangyayari sa South China Sea sa kanyang unang termino? Bagaman hindi siya direktang nakialam sa South China Sea, ipinakita ni Trump ang suporta sa mga kaalyado ng Amerika sa Asia. Malamang na ipagpatuloy niya ang Freedom of Navigation Operations ng militar ng Amerika sa rehiyon upang ipakita ang kanilang posisyon laban sa pag-aangkin ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo. Maaaring patuloy na magpadala ng mga barkong pandigma at eroplano ang Amerika upang patunayan ang karapatan sa malayang paglalayag.
na makakatulong din sa Pilipinas na ipaglaban ang kanyang mga karapatan sa bahaging ito ng South China Sea. Kung susundan ni Trump ang kanyang dating mahigpit na polisiya laban sa China, maaaring magresulta ito sa mas agresibong hakbang upang pigilan ang paglawak ng kapangyarihan ng China sa rehiyon. Sa pamamagitan ng pagtaas ng pressure sa China, posibleng mapalakas ang posisyon ng Pilipinas at iba pang bansa sa ASEAN na may territorial disputes sa South China Sea. Kilala si Trump sa paghingi ng mas malaking kontribusyon mula sa mga kalyado. Ngunit sa kabila nito, pinapanatili niya ang matibay na ugnayan ng Amerika sa Pilipinas. Kung mananatili ang Visiting Forces Agreement o BFA at Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, posibleng magpatuloy ang military training, intelligence sharing at suportang teknikal na paborable sa Pilipinas. Kahit na mahigpit ang paninindigan ni Trump laban sa China, kadalasan ay iniiwasan niya ang mga direktang komprontasyon o digmaan. Posibleng magbigay siya ng diplomatikong suporta at patuloy na pagpapakita ng presensya sa South China Sea, ngunit hindi rin siya agad-agad papasok sa isang komprontasyon na maaring mauwi sa giyera. Kaya't ang Pilipinas ay maaring makinabang sa patuloy na presensya ng Amerika sa rehiyon nang hindi nangangamba sa eskalasyon ng tensyon. Bukod sa Pilipinas, maaari ring palakasin ni Trump ang ugnayan ng Amerika sa iba pang mga bansa sa ASEAN tulad ng Vietnam at Malaysia na mayroon ding mga pag-angkin sa South China Sea. Ang mas malakas na alyansa sa ASEAN ay makakatulong sa Pilipinas sa pagtataguyod ng kanyang posisyon sa rehiyon. Sa kabuuan, sa pagkakaupo ni Trump bilang Pangulo, malamang na ipagpatuloy niya ang pagpapanatili ng balanse ng kapangyarihan sa South China Sea. Ito ay maaaring magbigay sa Pilipinas ng mas matatag na posisyon laban sa mga pag-angkin ng China, kasabay ng pagtanggap ng tulong at suporta mula sa Amerika sa aspeto ng seguridad at diplomatikong ugnayan. So anong masasabi mo sa ating video ngayon, Solid Archers? I-comment mo lamang sa ibaba ang iyong sagot. Bago tayo tuluyang magtapos, shoutout muna sa ating mga Solid Archers na sina Kung meron ka mang suggestion o opinion, mag-iwan lamang na iyong komento sa ibaba. Solid Archers, it's time!